Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, July 15, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines. 12 pulis pinangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Isang retired general idinawit din sa kaso. DNA sample mula sa mga kaanak ng missing sabongeros nakuha na ng PNP para sa cross-matching sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Maltese Passport and Defense Secretary Gilbert Chodoro matagal nang isinuko at tinalikuran. Ayon po yan sa DND. Taas presyo sa mga produktong petrolyo epektibo na ngayong araw. PCO Secretary Dave Gomez magpapatupad ng performance review sa mga opisyal ng PCO. Energy Regulatory Commission Chairman Mona Lisa Di Malanta nagbitiw na sa pwesto. Sa atin namang Metro News, lisensya ng driver ng bus na nawala ng preno at biglang umatras sa Commonwealth Avenue. Pinatawan ng 90-day suspension ng DOTR. Sa ating Science and Technology News, pagbabawal sa paggamit ng smartphone sa mga Dutch school, epektibo sa pagpapabuti ng focus ng mga estudyante. Sa atin namang Lifestyle News, original na Birkin bag ng aktres na si Jane Birkin na ibenta sa isang auction sa halagang $10 million. Sa ating music trivia, Pecha o ngayong Pecha pinangalanan sa isang music fan survey ang iconic English rock band na ito bilang top of the patriotic pops. Sino sila? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang football team sa China pinatawan ng multa matapos maglagay ng superstitious charm sa locker room ng kalaban para matalo ito. 6:36 na po ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan ni Joel Gorospe, ako si Kenny Gacosta. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nasa 12 pulis ang pinangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa pagharap kahapon ni Patidongan sa National Police Commission o NAPOLCOM, sinampahan ito ng reklamong administratibo ang mga pulis na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla, Police Executive Master Sergeant Aaron Ezra Cabillan, Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Staff Master Sergeant Anderson Avale, Police Staff Sergeant Alfredo Andres, Police Master Sergeant Renan Fulgencio, Police Master Sergeant Edmond Munoz, at Police Corporal Angel Joseph Martin. Sa affidavit ni Patidongan, inihayag nitong ang mga pulis ay binayaran para dukutin at patayin ang mga nandaraya o nantsochope ng mga sabongero at saka dinadala ang mga labi nito sa Taal Lake sa Batangas. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa park. Sila ang nagdadala doon sa Taal Lake. Marami yan sila, kundi. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Idinawit din ni Patidongan si retired Major General Jonel Estomo na kabilang umano sa Alpha Group na siyang umanong nagsusulsol sa negosyanteng si Atong ang naipapatay siya kahati umano sa mga tumatanggap ng 70 million pesos kada buwan. Si General Estomo, siya ay membro ng Alpha. Na labas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon,
yung mayor na si Bernie Tacoy. Yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atungang na boss, patayin mo na si Lindon Patulungan para matapos na yung problema mo na yan. May mga liyan sila. Pag sinabing umpa, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Pero tatlo yan sila, siguro hati-hati sila sa 70 milyon ama. Samantala, tiniyak naman ni NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calinisan na pag-aaralan ng NAPOLCOM ang isinampang kaso ni Patidongan at bibigyan ng due process sa mga sangkot na pulis. Kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umanay sangkot dito ay sasagot ng karaka-raka din. Yan po ang mga tinig ni na Julie Dondon Patidongan at NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calinisan. 774 Balita Ngayon. Natanggap na Philippine National Police o PNP ang mga DNA reference sample mula sa mga kaanak na mga nawawalang sabungero para isalang sa cross-matching sa mga butong natagpuan sa paligid ng Taal Lake. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, dumating na sa Camp Crame ang mga na-recover na buto mula sa isinagawang operasyon. Sa paunang pagsusuri, sinabi ni Torre na halo-halo ang mga buto kung saan may buto ng hayop at may buto rin ng tao. Halo-halo, no? Kasi alam niyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. Eh. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Dagdag pa ni Torre, isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang mga ito upang malaman kung may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero ang mga na-recover na buto. Samantala, sa balita sa labas ng ating himpilan, 3 nagdaang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika nagdulot ng magandang benepisyo sa infrastruktura, enerhiya at ekonomiya. Ang detalye ay ihatid sa atin ni Chanel Salazar. Chanel? Ibinida ng Presidential Communications Office ang naging tagumpay ng huling 3 biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. Sa gitna ito ng nakatakdang muling pagbiyahe ng Pangulo sa Amerika sa susunod na linggo para sa bilateral meeting nila ni US President Donald Trump. Ayon sa PCO, bukod sa pagpalakas sa economic partnership, mas dumami ang foreign investment pledges para sa Pilipinas at mas lumawak din ang development cooperation sa infrastruktura at larangan ng enerhiya. Matatandaan noong September 2022 nang unang magtungo si Pangulong Marcos sa Amerika para sa 6 na araw na working visit sa New York kung saan dumalo ito sa UN General Assembly. November 2023 ay dumalo naman ang Pangulo sa 38th APEC Summit sa San Francisco, California at ang pinakahuli ay nitong nakarang April 2024 para sa kauna-unahang US-Philippines-Japan Trilateral Summit. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate news set, radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ng Department of National Defense na matagal nang isinuko at pinawalang bisa ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang kanyang Maltese passport bago pa man siya tumakbo sa halalan noong 2022. Ayon kay DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong, isinagawa ni Chodoro ang pagsuko at pag-renounce ng nasabing pasaporte noon pang 2021 bago ang paghahain niya ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenadora. Dagdag pa ni Andolong, matagal nang nailantad ang isyu ng pagkakaroon ni Chodoro ng Maltese passport, lalo na nang dumari ito sa kumpirmasyon ng Commission on Appointments 3 taon na ang nakalilipas. Alamaan niya ni Chodoro ang motibo sa likod ng muling paglalantad ng isyu, kabilang na ang timing ng pagkakalathala ng ulat. Alinsunod sa saligang batas, hindi maaaring humawak ng posisyon sa gobyerno, lalo na sa gabinete ang sinumang may dual citizenship.
Itinalaga si Teodoro bilang DND chief ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong June 2023. Una na rin siyang nagsilbing kalihim ng DND mula August 2007 hanggang November 2009 sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Samantala, mga online payment platform pinakikilos na rin laban sa online gambling. Detalye po ihahatid ni Conde Batak. Conde. Kinalampag ni Senator Pia Cayetano ang mga online payment platforms na kumilos at huwag payagan na magamit ang kanilang serbisyo sa online gambling. Ang apela ni Cayetano sa mga online payment platforms ay kasunod ng kusang pagsisikap ngayon ng mga ahensya ng gobyerno para labanan ng online gambling sa bansa. Kaugnay niyan ay pinuri ng Senador ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagpapatupad ng konkretong hakbang para papanagutin ang mga content creators na nagpo-promote ng illegal online gambling habang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ay pinag-utos naman ang pag-aalis ng mga billboards at public advertisements na may kinalaman sa lahat ng uri ng sugal. Hirit ni Senator Pia sa mga payment platforms tulad ng e-wallets na maging responsable at tigilan na ang pangungumbinsi na magamit ang kanilang serbisyo sa gambling. Kung seryoso anyang pakiisa ng lahat para tugunan ang issue, dapat mula regulators hanggang service providers ay umaksyon na aayon sa interes at kapakanan ng taong bayan. Samantala, sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito na kapag ang financial tool ay nasimulang magamit sa adeksyon, tungkulin anya ng gobyerno na manghimasok na rito para mahigpit na ma-regulate at matigil na ang paglubha ng gambling culture sa bansa. Juan de Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, kasado na ngayong araw ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 70 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 40 centavos naman ang umento sa kada litro ng diesel. May karagdagang presyo o dagdag presyo din na 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang oil price hike ay bunsod ng malakas na demand at ng forecast na pagbaba ng US oil production. Samantala, panukalang batas para wakasan ang palakasan system sa gobyerno isinulong sa Kamara. Narito ang report ni Grace Mariano. Grace. Isinusulong ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nasal ang House Bill No. 242 o Panukalang Gobyernong Walang Padrino Act na layuning wakasan ang palakasan system sa pamahalaan. Kapag naisa batas ay mahigpit na ipagbabawal ang political endorsement sa lahat ng ahensya ng gobyerno kasama ang mga lokal na pamahalaan, government-owned and controlled corporations, state universities at pati mga programa na pinupondohan ng pamahalaan. Iniuutos din ng panukala ni Nasal ang pagtatag ng isang anti-padrino oversight unit sa ilalim ng Civil Service Commission. Ito ay upang masigurado na merit-based o nakabatay sa galing at kakayahan ang hiring at promotion sa pamahalaan kung saan dapat ay walang favoritism. Inaasahang tutuldukan ng panukala ni Representative Nasal ang patronage politics na ilang dekada na nga nagiging hadlang sa maayos na pamamahala sa ating bansa. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, hindi hihingin ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na magsumite ng courtesy resignation ang iba pang opisyal ng Presidential Communications Office o PCO na nauna sa kanya sa ahensya. Ayon kay Gomez, magpapatupad siya ng performance audit dahil nais siyang maging patas sa mga opisyal at kawani ng PCO. Nagsimula na anya siya makipagpulong sa mga opisyal ng ahensya dahil nais siyang magkaroon ng one-on-one na pag-uusap sa mga ito. Wala namang itinakdang timeline ng kalihim kung kailan matatapos ang performance review ng mga kawani ng PCO. Samantala, sinabi naman ni Gomez na ipagpapatuloy niya ang paglaban ng PCO sa fake news, pagsusulong ng press freedom at ang pagpapalakas ng digital footprint ng administrasyon. NTF-WPS lubos na ikinababahala ang pinsalang iniwan ng pagsadsada ng barko ng China malapit sa Pag-asa Island. Angel Garcia sa detalye. Dismayado ang National Task Force for the West Philippine Sea sa tinatayang 11.1 million pesos halaga ng pinsala na iniwan ng isang barko ng China matapos umadsad malapit sa Pag-asa Island nitong June 7.
Ayon sa task force, matinding rehabilitasyon ang kailangan ngayon sa Pag-asa Reef 1 na 2.6 kilometers lamang ang layo mula sa mismong isla. Iginit ng task force na nangyari ang insidente habang tumitindi ang presensya ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard kahit pa nasa loob na ito ng territorial sea ng Pilipinas. Sa ulat, halos 3 oras sa ground ang Chinese vessel bago ito umalis ang hindi humihingi o tumatanggap ng tulong. Lalo pang lumalang issue ng lumabas sa bagong video ng NTFWPS na may naiwang parachute anchor sa ilalim ng dagat na hinihinalang galing sa barko ng China. Nauna nang sinabi ni Captain Elaine Collado, ang Public Affairs Chief ng Western Naval Command, na posibleng tinangay lang na masamang panahon ng barko. Pero iginit ng NTFWPS na hindi sapat ang ganitong paliwanag. Nananawagan din sila ng pananagutan mula sa China alinsunod sa batas ng Pilipinas na suportado din ng Palawan Council for Sustainable Development. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ng Malacanang na nagbitiw na sa pwesto si Energy Regulatory Commission o ERC Chairman Mona Lisa Dimalanta. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, irrevocable resignation ang inihain ni Dimalanta. Wala pa namang detalyeng ibinibigay ang palasyo kung ano ang dahilan ng pagbibitiw ni Dimalanta sa pwesto. Nakasaad sa batas na mayroong 7 taong fixed term ang chairman ng ERC, ngunit tanging 3 taon pa lamang ang itinagal sa serbisyo ni Dimalanta na na-appoint noong August 2022. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:49 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, pinatawan ng Department of Transportation o DOTR ng 90-day suspension ang lisensya ng driver ng bus na nawalan ng preno at biglang umatras sa Commonwealth Avenue, Quezon City noong linggo. Ang insidente ay nagdulot ng pagkasawi ng isang 53-year-old na babae na nagtitinda malapit sa bangketa. Makikita sa video footage na nakatigil ang bus nang dahan-dahan itong umatras at tuluyang sinuyod ang mga nagtitinda sa gilid ng kalsada at nakaladkad ang biktima. Tumigil lang sa pag-atras ng bus nang tumama na ito sa poste ng footbridge. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, bukod sa ipinataw na suspension sa lisensya ng driver, padadalhan din ng show cause order ang operator ng bus. Lumitaw sa inisyal na investigasyon na nagbababa ng pasahero ang bus nang maramdaman ng driver na nawalan ito ng preno saka nagsimulang umatras. Nasa kustudiya na ng pulisya ang 50 years old na driver ng bus na maharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting to homicide and multiple damage of properties. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Samantala, narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay 56 pesos and 47 centavos. 65 pesos and 94 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay 76 pesos and 20 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay 15 pesos and 0.06 centavos, habang ang Japanese yen ay 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi July 14. 1, 2, 31, 13, 14 at 44. Kung saan walang nanalo ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 34, 28, 8, 35, 32 at 11. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 17,588,988 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, pagbabawal sa paggamit ng smartphone sa mga Dutch school, epektibo sa pagpapabuti ng focus ng mga estudyante. Detalye ihatid sa atin ni Rosemay Miranda. Rosemay.
Nagdala ng magandang epekto sa pag-aaral, partikular sa focus ng mga bata ang pagbabawal sa paggamit ng mga mobile phone at iba pang electronic device sa mga paaralan sa Dutch. Batay sa pag-aaral na kinomisyon ng Dutch government, 3/4 ng 370 na na-survey na eskwelahan sa sekundarya ang nag-ulat na may positibong epekto sa konsentrasyon ng mga estudyante ang pagbabawal ng paggamit ng smartphone sa loob ng silid-aralan. Bukod pa rito, halos 2/3 ang nakapagtala ng pagpapabuti sa social climate sa loob ng kanilang mga paaralan at 1/3 ang naobserbahang may mas mahusay na academic performance sa mga mag-aaral. Sinabi ni State Secretary for Primary and Secondary Education Mariel Paul na nagdudulot ang mas kaunting distraction sa mga bata ng mas maraming atensyon sa aralin at mas maraming mga estudyante ang nakikipaghalubilo sa kanilang mga kaeskwela. Ang pagbabawal sa paggamit ng mobile phone sa mga paaralan sa Dutch ay pinatupad ng kanilang gobyerno mula noong unang araw ng Enero ng nakaraang taon at nalalapat din sa mga primary school. Gayunman, karamihan sa mga eskwelahan na nagpapahintulot ng exception sa mga device na kailangan ng mga mag-aaral para sa kanilang medical support tulad ng mga hearing aid na nakakonekta sa kanilang mobile phone. Gamitin sa tama at ng may limitasyon ng teknolohiya para magdulot ito ng resultang kaaya-aya. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat para sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, original na Birkin bag ng aktres na si Jane Birkin na ibenta sa isang auction sa halagang $10 million. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Naibenta sa tumatiginting na $10 million so may get 566 billion pesos ang original custom-made bag ng aktres na si Jane Birkin sa isang auction sa Paris na nagmamarka sa pinakamataas na naitalang presyo para sa isang fashion item na naisubasta. Ayon sa auction house na Sotheby, ang mga regular na Birkin bag ay naibibenta ng higit sa halagang $10,000 kung saan ang unang bersyon na may JB initials ng Birkin sa flap nito, hindi kagaya ng mga sumunod na bersyon na may strap na hindi naaalis. Ayon sa Fashion Lore, ang unang Birkin bag ay ipinanganak noong nagkasama sa isang flight ang Franco-British actress-singer at ang Hermes executive na si Jean-Louis Dumas noong 1984 kung saan sinabihan siya nito na kailangan niya ng isang stylish ngunit functional bag bilang isang batang ina. Agad ng mga ni-sketch ni Dumas ang rectangular handbag na may nakalang espasyo para sa mga baby bottles. Ginawa iyon ng kumpanya para kay Birkin at pagkatapos ay nagsimulang magbenta ng mas maliliit na version nito sa publiko na naging isang hit at nakatulong sa pagsulong ng paglago ng fashion brand. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, July 15, taong 2012, pinangalanan sa isang music fan survey ang iconic English rock band The Queen bilang Top of the Patriotic Pops o yung mga pinakakilala o nangungunang artists at musika na nagpapakita ng pagiging patriotic o pagmamahal sa bayan. Ang naturang survey ng Lucky Voice ay nilahukan ng 100,000 music fans. Ang awitin na We Are the Champions na tinaguri ang anthem ng banda ay pinangalanan din bilang nangungunang kanta para sa mga respondents na survey ay nagpaparamdam sa kanila ng pagiging proud bilang British. Ayon sa Lucky Voice karaoke website, nakakuha sa survey ang naturang kanta ng 13,000 o 13,000 votes sa mga users. Sinundan ito ng Wonderwall ng Oasis na may 11,000 votes mula sa mga karaoke singers at ng awiting Let It Be ng The Beatles na mayroong 10,000 votes. Balitang kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, isang football team sa China pinatawan ng multa matapos maglagay ng superstitious charm sa locker room ng kalaban para matalo ito. Detalye po ng balitang kakaiba ay hatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, magandang umaga. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Hanggang saan kaya mong gawin? Or hanggang saan, parang AI hanggang saan kaya mong gawin para manalo sa isang kompetisyon na sinalihan mo? Gaya ka ba ng isang football team sa China na nagawang maglagay ng superstitious item sa locker ng kanilang kalaban para malasin sila sa laro?
Pinatawan ng 30,000 yuan o mahigit 237,000 ang grupong Changsyon Sido. Magkarang madiskubring naglagay ng yellow paper jam sa locker room ng kanilang kalabang grupo na Shanxi Chongde Ronghai. Pakikita sa mga larawang kumalat sa social media, ang yellow jam paper nakadikit sa pader ng locker room at may nakasulat na mga katagang by decree, Shanxi Chongde Ronghai must be defeated. Sa tradisyong Taoism, ang paper talisman tinatawag Ding Fu ay ginagamit upang magdala ng swerte, ngunit maaari ring gamitin na magbigay na ang sumpa sa kamalasan sa iba. Nako, no, mahirap yung ganon na pinagdarasal mong matalo ang iba. Kumbaga dapat laban lang ng patas, diba? Iba yung lumalaban ng patas dahil sabi nga nila, yung mga nagpapakumbabat, lumalaban ng patas, yun yung tinataas. Diba? Okay, ako pala si Doc Justin, ha? Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, July 15, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita,